Nako, malabong mangyari iyon. Ay, at gusto kong imbitahan si Lance sa hapunan ngayong gabi, gusto mo bang sumama? Oo naman. Tumango si Wanderlust, si Lance ay isang lalaking dapat kaibiganin. Bumalik si Lance sa kanyang manor, si Leslie ay puno ng paghanga at sinabing, napakalakas mo, lalo akong nagugustuhan mo. Sige, Leslie, humanda ka. Ano ang gagawin mo? Natarante si Leslie. Hindi na interesante ang Star Ocean Academy, handa na akong umalis. Nagmamadali. Tama. So bumalik sa Inferno. Hindi, sumakay ka sa Woollen Island at pumunta sa Woollen Academy para hanapin muna ang mga girlfriends ko. Oh, magkikita kayo ng mga girlfriend mo, so kailangan ko pa bang... Oh, magkikita kayo ng mga girlfriend mo, so kailangan ko pa bang sumama? Whatever, if you don't want to be my woman, then don't go with me. If you want to be my woman, then sumama ka. Ako, syempre gusto kong maging babae ka, pero, pamilya ko. Natigilan si Lance, huwag mo nang isipin ang tungkol sa iyong pamilya. Pero royal family ang family ko gusto talaga ng family ko na maging prince consort ako kung ako ang babae mo, paano ang pamilya ko? Ngumuso si Lance, kung ang iyong pamilya ay maglakas loob na pilitin ka, lilipulin ko ang iyong pamilya. Ano, ikaw? Kahit ako wala akong pakialam sa pamilya mo, ano ang pakialam mo, ano ang prinsipe, ngayon sa paningin ko, ang prinsipe ay wala, well, pack your things. Sa tanghali, sumakay sina Lance at Leslie sa isang barko, kasama ang prinsipe ng higit na likas na bantay ni Yan Plunder, si Helene. Ang barko ay nagkataong nag-escort sa susunod na batch ng mga internasyonal na mag-aaral, at ang Star Ocean Academy ay walang anumang mga espesyal na barko para sa panlabas na trapiko. Nais ni Igor at ng kanyang asawa na anyayahan si Lance sa hapunan sa gabi, ngunit sa kasamaang palad, si Lance ay umalis na, gayunpaman, si Lance ay nag-iwan sa kanya ng isang liham, at sa hapon lamang natanggap ni Igor ang sulat na napagtanto niya. Na umalis na si Lance. Si Lance ay may dalawang pangunahing bagay na dapat gawin sa paglalakbay na ito sa Marshall Island. Ang unang bagay, bisitahin sina Bella, Sarah, Elsa, at Sally. Ang pangalawang bagay ay upang makita kung may iba pang mas advanced na memory stone sa Marshall Island, gusto ni Lance na pumasok sa memory stones at marahil makakuha ng ilang mas advanced na martial arts o ilang martial arts na inspirasyon sa memory stones. Siyempre, ang posibilidad ng pagkuha ng mas maunlad na mga kasanayan sa militar ay napakaliit, dahil, ang pinakamataas na bilang ng mga lihim ng martial arts na maaaring maitala ay 10 grado, at ang iba pa sa kanila ay umaasa sa personal na pangunawa, sa gayon ay magkakaroon ng mas malakas na kapangyarihan sa martial arts. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng martial arts na lumampas sa ika-11 ranggo, lahat ito ay umaasa sa personal na pag-unawa ngayon, hindi ito mailarawan sa mga salita, hindi ito mailarawan, at natural, hindi ito maitala. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng ilang martial inspiration ang pinakadakilang layunin ni Lance. Master, saan ang pinakamalapit na docking point ng barkong ito sa Marshall Island? Sa daungan ng Mando sa Lucid Kingdom. Sabi ng amo ng barko. Ang Lucid Kingdom. Oo, ito ang pinakamalapit na hintuan sa Woollen Island. Tumawa si Lance. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Leslie. Nako, nakapunta na ako sa Lunaris Kingdom, hindi ko inaasahang bibisita ulit ako sa Lunaris Kingdom. Ang Lunaris Kingdom ay nagbigay sa akin ng napakasamang impresyon. Hindi maiwasan ni Lance na isipin ang karanasang iyon sa Lunaris Kingdom. Mabait naman siyang gamutin ang fetus ng buntis sa tiyan nito, ito ay isang napakahirap at masalimuot na uri ng sakit, tanging si Lance lang ang may kakayahang pagalingin ito. Ngunit hindi ko akalain na ang buntis na babae ay ang imperial na asawa ng kaharian ng Lunaris, at pagkatapos, gusto niyang patayin si Lance dahil nakita ni Lance buong katawan niya. Sa kabutihang palad, may mas matinong prinsesa, na tila nagngangalang Cherry Sakura, kung hindi ay namatay si Lance sa Lunaris Kingdom noong panahong iyon. Sa makatuwid, walang magandang impresyon si Lance sa kaharian ng Lunaris.
Makalipas ang halos 1 buwan at kalahati, dumating ang barko sa daungan ng Wando ng kaharian ng Lunaris. Bumaba sina Lance at Leslie sa barko, hindi dumiretso ang barko sa Wolin Island, kaya kinailangan ni Lance na bumaba sa barko at pagkatapos ay sumakay ng eroplano para makarating doon pagkalipas ng ilang araw. Lance, 1.5 buwan na tayo sa dagat, mahirap pumunta sa syudad, maghanap tayo ng hotel at magpahinga ng ilang araw, saka tayo sasakay ng eroplano papuntang Wolin Island. Sabi ni Leslie. Mabuti. Tumango si Lance. Bumalik si Lance kay Helene at inutusan, maghanap ka ng malapit na hotel, kakain ako sa restaurant sa harap. Oo, kuya. Matapat na nagpunta si Linya upang maghanap ng hotel. Kumain si Lance sa isang marangyang restaurant sa hindi kalayuan sa unahan. Kumakain si Lance nang bigla niyang makita ang isang kakilala. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, hindi ito maaaring nagkataon lamang, ang kakilalang ito ay eksaktong si Prinsesa Cherry Sakura at ang buntis na babae mula pa noong una, gayunpaman, may kasama silang dalawang dalubhasang bantay, parehong mga eksperto ay lampas sa katutubo, nakita ni Lance sa isang sulyap na sila ay nasa paligid ng unang bahagi ng ikatlong antas ng Unity Realm. Sinabi ni Lance, ang Glazed Kingdom ay talagang maliit at nakakaawa. Bakit mo nasabi? Natarante si Leslie. Hindi bakit, kumain ka. Sabi ni Lance, hindi nilayon ni Lance na linawin ito kay Leslie, para makilala nilang lahat ang mga prinsesa at prinsesa ng Lunaris Kingdom, ang bansang ito ay talagang maliit. Gayunpaman, kahit na ito ay isang maliit na bansa, ang hari ay hindi bababa sa antas ng likas na pagiging perpekto. Hindi umakyat si Lance para batiin si Prinsesa Cherry Sakura, wala man lang kaming pagkakaibigan. Sa sandaling iyon, nakita ng Imperial Consort na iyon mula sa Glazed Country si Lance. Siya ba? Nakakunot ang noo ng Imperial Consort ng Lucid Kingdom, tiyak na hindi siya magkakamali kay Lance, papatayin niya si Lance noong nakaraang taon, ngunit kung hindi siya pinigilan ni Cherry Sakura, hahayaan sana siya ni Lance na mamatay. Nagalit ang Imperial Consort na nakita ni Lance ang buong katawan niya habang ginagamot siya, palagi niyang nasa isip ito. Agad na sinabi ng Imperial Consort na iyon sa isa sa mga guard sa unang bahagi ng ikatlong antas ng Unity Realm na lihim na magturo, Jing Yuan, ang lalaking iyon sa table number 8, patayin mo siya pagkatapos mong tahimik na makahanap ng pagkakataon, huwag ipaalam kay Cherry Sakura. Ukol dito. Oo, inay. Ang guard na tinatawag na Jing Yuan ay napatingin kay Lance. Hindi pa natagpuan ni Prinsesa Cherry Sakura si Lance, kung hindi ay pinigilan pa rin niya ang gwardya na iyon na patayin si Lance. Dirdiretsong umalis sina Lance at Leslie pagkatapos ng hapunan. Hinihintay ni Helene si Lance sa ibaba ng restaurant, nang makita niyang tapos nang kumain si Lance, lumapit siya at sinabing, Kuya, matatagpuan na ang hotel, malapit lang ito sa harap, narito ang susi ng hotel. Kinuha ni Lance ang susi at sinabing, sige, kumain ka na, babalik muna tayo sa hotel. Sige. Naglakad si Lance hanggang sa hotel. Nang nasa kalagitnaan na siya, sinabi ni Lance, Leslie, bumalik ka muna sa hotel, may bibilhin ako. Sabay tayo mamili. Pupunta akong mag-isa. Tumanggi si Lance, naramdaman ni Lance na may sumusunod sa kanya mula sa likuran, kaya hiniwalayan muna niya si Leslie. O sige, bumalik ka ng maaga. 752. Kilala mo pa nga ang aming Lady Indigo, mabuti, nagtataka ako kung bakit gustong patayin ka ng batihing Lady Indigo, sa pagkakakilala mo sa kanya, ibig sabihin may problema ka sa kanya. Wala akong pakialam kung anong uri ng mga problema mo. Kay Concubine Yin, dahil hiniling niya sa akin na patayin ka, dapat may dahilan siya. Sabi ng guard. Hindi sigurado kung sino ang papatayin, save those words for after you kill me. Naghahanap ng kamatayan. Ang gwardya na iyon ay hindi nagsasalita ng walang kaparerekon, direkta siyang pumatay kay Lance, gumamit siya ng scimitar na parang maliwanag na buwan, na parang death side. Swoosh! Nakipaglaban si Lance gamit ang kanyang 12 espiritu, hindi pa nakapasok si Lance sa Unity Realm, kahit kalahating talampakan na ang nakapasok dito, malayo pa rin ito mula sa Unity Realm.
Kung ito ang una at ikalawang antas ng paunang Unity Realm, kung gayon si Lance ay maaaring walang takot kahit kaunti. Gayunpaman, sa ikatlong antas ng Early Unity Realm, si Lance ay walang determinasyon na manalo, kaya't si Lance ay makakalaban lamang. Buzz! Umakyat si Lance dala ang kanyang espada, na napakalakas. Wow! Nanginginig ang scimitar sa kamay ng gwardya na para bang kaharap niya ang isang malaking kalaban, tiyak na walang kalaban-laban si Lance kung hindi siya mahina sa kanyang kaharian. Ikaw, hindi ka ba isang innate great perfection? Nanginginig ang gwardya. Tama. Ikaw, bakit ang lakas mo sa martial arts? Bakit? Pumunta ka kay Yama at itanong mo kung bakit. Agad na isinagawa ni Lance ang Ghost Will Resolve at nagpakita sa harap ng gwardya na iyon. Lumaban din ang gwardya na iyon, ang kanyang machete ay tumatawa na parang trigo patungo sa leeg ni Lance. Ngunit sa sandaling iyon, kumikislap ang isang ball ang kristal na hawak sa kamay ni Lance. Ah! Biglang dumilat ang mga mata ng gwardya. Sinamantala ni Lance ang pagkakataon na idiin ang kanyang palad sa ulo ng gwardya na iyon. Ang Diyos na sumisipsip ng dakilang batas. Marahas na sumipsip si Lance saglit. Gayunpaman, hindi ganoon kadali iyon, ang gwardya ay nasa unang bahagi ng ikatlong antas ng Unity Realm, at sa susunod na segundo, siya ay tumunog, at isang malakas na abstruse na chi mula sa kanyang katawan ang kumalat, na yumanig kay Lance. Agad na bumukas ang dalawa sa layo na mahigit 10 metro, at namamanhid ang mga palad ni Lance. Ang unang bahagi ng ikatlong antas ng Consolidated Realm, talagang hindi ganoon kadaling harapin. Gayunpaman, dahil hindi ito ganoon kadaling pakitunguhan ay hindi nangangahulugan na hindi ito maaaring harapin. Sinipsip lang ni Lance ang kabilang partido ng halos 1 segundo, na nagbigay na sa kanya ng malaking halaga ng mabigat na pinsala, ang 0 segundo ay maaaring mabigat na pinsala, kahit 1 segundo. Ikaw. Tumingin ang guard kay Lance na may takot, nahihilo siya sa sandaling ito, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari, nakatingin kay Lance na may maraming magkakapatong na figure. Anong ginawa mo sa akin? Bakit parang nalilibugan ako? Puntahan mo si Yama, sasabihin niya sayo. Papatayin kita. Nagalit ang gwardya at muling pinatay. Sa sandaling iyon, naglunsad si Lance ng isang nakakabighaning pag-atake sa kanya. Ang Enchanted Soul Attack ni Lance ay hindi masyadong epektibo laban sa unang bahagi ng ikatlong antas ng Unity Realm, ngunit ang gwardya ay napinsala ng husto sa pag-iisip, kaya ang epekto ay okay. Sinamantala ni Lance ang pangalawang pagkakataon at agad na umahan. Ang Diyos na sumisipsip ng dakilang batas. Si Lance ay humigop ng halos 1 segundo pa sa pangalawang pagkakataon. Sa puntong ito, pagod na pagod, nahihilo at hindi na makalaban pa ang gwardya. Lance. Ang lakas ng sandaling ito ay talagang higit, mas malakas kaysa noong nakipag-away siya kay Hilin noong panahong nakipag-away siya kay Hilin, bagamat sinipsip niya si Hilin ng 12 beses, ito ay palaging 0 segundo sa bawat pagkakataon, at ang epekto ay hindi bilang mabuting bilang pagsuso ng 1 segundo ngayon. You pervert! Umalis ang guard at sinubukang tumakas. Sinusubukang tumakbo. Sa isang iglap ay umakyat si Lance at pinabagsak ang gwardya. Ang Diyos na sumisipsip ng dakilang batas. Sa pagkakataong ito, galit na sumipsip si Lance ng ilang segundo. Wala pang 10 segundo, nang hina ang ulo ng gwardya na iyon, at ang lahat ng kanyang mental na enerhiya ay sinipsip ni Lance ng tuyo. Napakahina. Gayunpaman, hindi nilayo ni Lance na panatilihin siyang buhay. Matapos patayin ni Lance ang gwardya, binuksan niya ang maruming butas ng imburnal, inihagis ang kanyang bangkay, pagkatapos ay tinakpan ang balon at lumutang. Ang pagpatay sa gwardya, gayunpaman, ang galit sa loob ni Lance ay hindi humupa. Ang asong iyon, noong huling beses na ginamo ko ang fetus sa kanyang tiyan, nagpadala siya ng isang tao upang patayin ako, ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas ako. Hahayaan ko na ang bagay na ito, ngunit ano ba, hindi ko akalain na magpapadala siya ng taong pumatay sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na matitiis, kung ako, si Lance, ay hindi papatayin ang kalapiteng mababa ang lipad ngayon, ako ay isang lalaking walang kabuluhan.
Si Lance, na may nakakulong na galit, ay agad na sumugod sa restaurant kung saan siya kumain. Nakatayo si Lance sa balcony ng isang gusali sa tapat ng restaurant, nakatingin sa tapat ng restaurant. Si Cherry Sakura at ang beach na babae na tinatawag na concubine ay kumakain pa rin, at ang iba pang bantay na kanilang binabantayan ay nakatayong masunurin sa gilid. Ang guard na ito ay nasa unang bahagi din ng ikatlong antas ng Unity Realm, at hindi naiintindihan kung gaano kahusay ang kanyang martial arts noon. Ngunit itong beach na babaeng tinatawag na concubine, si Lance ay siguradong papatayin siya ngayon. Gayunpaman, ayaw ni Lance na gawin ito sa sikat ng araw, kaya mas mabuting maghintay hanggang matapos silang kumain at pumunta sa bakanteng lugar bago sila patayin. Bakit ang tagal na nawala ni Jing Yuan? Sa sandaling ito, bumubulong sa kanyang puso ang puti na iyon. Pagkatapos kumain, sabay na lumabas ng restaurant ang Slot at Princess Cherry Sakura. Bumalik muna tayo sa bahay, sabi ng Slot. Umalis silang tatlo sa restaurant sakay ng isang luxury car, at akala lang ng mga hindi nakakaalam ay isa silang tycoon. Tahimik na sumunod agad si Lance sa likuran. Noong huling pagkakataon sa lugar na iyon na tinatawag na Agent City, sila ay nagmamay-ari ng isang tirahan. Ngayon sa lugar na ito na tinatawag na Wando, mayroon pa silang tirahan, tila ang grupo ng mga royalty na ito ay namumuhay ng napaka-pribilehiyo. Hindi alam ni Lance na ang Wando na ito, ay ang kabisera ng kaharian ng Lunaris. Upang maging tumpak, ito ay katumbas ng lungsod ng Wangjing ng North Empire, maliban na ang Wando ng kaharian ng Lunaris ay higit na naiimpluwensyahan ng modernisasyon, tulad ng isang modernong lungsod ngayon, hindi tulad ng Wangjing City, na noon pa man ay napaka-feudalistic. Sinusubaybayan ni Lance ang lahat hanggang sa isang klasikong marangyang tirahan. Napansin ni Lance na walang ibang tao sa tirahan na ito maliban sa ilang mahihinang miyembro ng pamilya ng kasambahay. Siyempre, may ilang mga likas na gwardya, ngunit ang mga ito ay walang epekto kay Lance. Sa isa sa mga patio ng tirahan na ito, nagtanong si Prinsesa Cherry Sakura, Lady Consort Yin, anong negosyo ang bigla mong hiniling kay Jing Yuan na asikasuhin ngayon lang? Nakikita kong may itinatago ka sa akin. Wizakure, pwede mo ba akong iwan? Casual lang tanong ko. Sa sandaling iyon, ang figure ni Lance ay biglang lumapag mula sa himpapawid, at sinabi ni Lance, hindi niya sasabihin sa iyo, sasabihin ko sa iyo. Sino? Lumingon si Cherry Sakura at nakita si Lance na nakatayo sa looban. Ah, ikaw pala. Nakita ng babae na si Lance ay buhay pa at dumating sa bahay, siya ay tumayo din sa matinding takot, at ang asong babae ay sumigaw, Jingbi, escort. Si Jingbi ang isa pang escort ngayon, at kapatid ng isa. Si Lance ay pumatay. 753. Si Cherry Sakura ay labis na nagulat at hindi inaasahang makita si Lance sa sandaling ito, kahit na wala siyang anumang pakikipagkaibigan kay Lance, ang mga medikal na kasanayan ni Lance ay nag-iwan pa rin ng napakalalim na impresyon sa kanya. Princess Cherry Sakura, long time no see. Lance, ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ngumuso si Lance, bahala siya magtanong, nagkataon na napadaan ako dito at nakita ko lang itong asong ito sa restaurant, pinadala talaga ng babaeng ito ang kanyang mga bantay para patayin ako. Nilinggan ni Cherry Sakura ang kanyang ulo para tingnan si concubine Yin. Sa sandaling iyon, narinig ng bantay sa labas, na tinatawag na Jingbi, ang tawag ng Her Ladyship at agad na lumipad papasok. Iyong kamahalan. Escort. Pinalaki ni Lance ang hamak na babaeng ito. Ang hamak na babaeng ito ay nasa antas ng innate perfection, na hindi naisip ni Lance, habang si Cherry Sakura, sa huling pagkikita namin, siya ay nasa gitna ng innate perfection, na itinuturing na naumunlad ng napakabilis, ngunit, kumpara kay Lance, ito ay itinuturing na napakabagal. Ano ka? Sigaw ng gwardya na iyon kay Lance. Ngumuso si Lance, namamatay ka at tinatanong mo ako kung sino ako. Bold, how dare you harass the mother? Utos ng asong babae, Jingbi, ano pang pakialaman mo sa kanya, patayin mo. Opo inay. Ang Jingbi na iyon ay agad na sumunod sa utos at pumatay kay Lance. Teka! Sigaw ni Princess Cherry Sakura.
Sabi ng asong babae, Cherry Sakura, last time na hinarang mo ako, and this time gusto mo pa akong hadlangan. Wala ka namang crush sa batang ito, di ba? O bakit 2 beses o 3 beses mo siyang hinahadlangin? Nagmamakaawa si Cherry Sakura, Empress Hin, naging mabait ang lalaking ito sa iyo, at sa iyong prinsipe, paano mo magagawa ang ganoong bagay? Cherry Sakura, may mga bagay na hindi mo maintindihan, lumayo ka. Sa likod niya, sinabi ni Lance, Prinsesa Cherry Sakura, umalis ka, wala ako dito para patayin ngayon, narito ako para patayin ang asong ito, kung maglakas loob kang pigilan akong patayin ang asong ito, ako papatayin din kita. Ah! Tumalikod si Prinsesa Cherry Sakura, ngayon lang naalala, oo, si Lance ang pumunta dito sa sarili niyang inisyatiba, hindi si Lance ang nahuli. Ikaw, nandito ka para patayin ang Reyna. Si Cherry Sakura ay hindi makapaniwala at hindi siya sinisisi sa pagdududa, pagkatapos ng lahat, mayroon siyang impresyon na si Lance ay mas mahina kaysa sa kanya. Naramdaman kaagad ni Cherry Sakura ang lakas ng katawan ni Lance at nalaman niyang hindi niya ito maramdaman. Hahaha, naparito ka para patayin ako. Hahaha. Galit na tawa ang pinakawalan ni Imperial Concubine Yin. Narinig ni Concubine Yin na sinabi ni Lance na naparito siya upang patayin siya, at hindi niya maiwasang matuwa at lalo pang magalit na siya ay isang royal consort. Marinig iyon. Patayin mo siya para sa akin, I chop siya sa meat paste at ipack-in sa general. Galit na utos ng asong babae, ang general, na sinasabi niya ay isang malaking mastiff na pinalaki niya. Si Lance ay muling nagalit sa loob, ang asong ito, siya ay talagang mabisyo, si Lance ay walang pagdududa na ang sinabi niya tungkol sa paghiwa sa kanya ng meat paste ay isang kasinungalingan, kung si Lance ay talagang patay na, tiyak na magagawa niya ito. Gayunpaman, hindi na niya kailangang gawin ito, ang utos ay gagawing meat paste si Lance. Mamatay. Malamig ang mga mata ni Lance, kung hindi niya pinugutan ang ulo nito at isinasabit sa ilalim ng ambilya, kukunin niya ang apelyido nito. Ang Jingbi guard na iyon ay lumapit kay Lance para pumatay, gumamit din siya ng machete, at ang kanyang martial arts skills ay kapareho ng Jing Yuan na iyon. Hey! Kahit ang martial skills ay pareho. Nasiyahan si Lance sa loob, kung gayon, mas makakatipid si Lance ng mas nasayang na pagsisikap, maaari lang gamitin ni Lance ang parehong paraan para harapin siya. Sinaksak ni Lance ang kanyang espada. Nanginginig ang scimitar ng gwardya habang ginulat siya ni Lance. Sa pangalawang pagkakataon na sumugod si Lance, ginamit niya ang life crystal, binulag ang kanyang mga mata ng aso at pagkatapos ay sinipsip ang kanyang espiritu. Kaya, inulit ang pattern ng gwardya ngayon, sinipsip siya ni Lance na tuyo ng kanyang mental energy. Kaya lang, hindi inubos ni Lance ang lahat, nag-iwan sa kanya ng mental energy para hindi matuyo ang kanyang ulo, at hindi pa siya patay, ngunit wala ng anumang panlaban. Iningatan ni Lance ang buhay ng kanyang aso upang putulin ang kanyang ulo sa harap ng kalapitang mababa ang lipad. Ang Indian consort na iyon ay nanginginig sa takot nang makitang napakalakas ni Lance, at nanatili rin doon si Prinsesa Cherry Sakura, na hindi makapaniwalang nakatingin kay Lance. Hinawakan ni Lance ang ulo ng gwardya gamit ang kanyang kamay at sinabing, asawa, tingnan mo ritong mabuti, kung paano namatay ang iyong gwardya, dahil, sa isang iglap ay mamamatay ka rin katulad niya, natatakot ako na hindi mo makikita. Sarili mong kamatayan, kaya gagamitin ko muna ang iyong bantay para bigyan ka ng preview. Pagkatapos sabihin iyon, ang ulo ng gwardya ay pinutol ng kanyang kamay, at inihagis ni Lance ang ulo at ipinako ito sa ambi. Tingnan mo, ganito ka mamamatay. Walang pakialam na sabi ni Lance. No, don't. Sigaw ng Sloth. Hahahawag na, lakas loob mong tumanggi. Sinubukan ng Sloth na tumakas, ngunit hinawakan siya ni Lance sa isang iglap at hinawakan siya sa buhok at ayaw bumitaw. Please, warrior? Huwag mo akong patayin? Di ba doktor ka? Ang doktor ay isang taong negal iligtas ng buhay. Puso ng doktor, paano mo ako papatayin, Su? Umiiyak at nagmamakaawa si Concubine Yin.
Nakatula ngayon si Cherry Socorro sa gilid, hindi sigurado kung hindi siya nagre-react o hindi alam kung ano ang sasabihin. Hinawakan ni Lance ang buhok ng asong babae at walang awa na hinampas ito sa mabatong bundok sa tabi niya, na natamba ang ulo ng asong babae sa lupa. A healer's heart. Laban din yan sa kung sino man, laban sa isang slot na katulad mo, White-Eyed Wolf, I'm the king of hell. Wag na prinsesa ako, paano ako tretuhin ng ganito? Hahaha, treating you like this. Nagsisimula pa lang, okay. Sampal, sampal, sampal. Sinampal at sinampal siya ni Lance ng napakalakas kaya biglang namamaga at duguan ang ilong at bibig ni Concubine Yin. Si Cherry Socorro ay abala sa paghingi ng awa, Lance, alang-alang sa akin, patawarin mo muna si Concubine Yin, alam niyang mali siya. Ang asong babae ay abala sa pagsasabing, oo, alam kong mali ako, mandirigma, patawarin mo ako minsan, alam kong mali ako. I'll go. You still dare to call yourself this palace in front of me. Ngumisi si Lance. Pa. Nagpatuloy si Lance sa pagpalo, tinitigan ang ilong at mukha ng asong babae, hindi binanggit sa puso ni Lance kung gaano kakinis, naaalala ang puting mata ng asong babae kanina, ngayon ay humihingi ng awa sa harap niya, ito ay talagang cool. Oo, mandirigma, huwag kang lumaban, alam kong mali ako. Ngumuso si Lance, save your breath, sa tingin mo papakawalan kita dahil lang sa paghingi mo ng awa. Sa unang pagkakataon na sinubukan mo akong patayin, ganoon din iyon, sa pangalawang pagkakataon na dumaan lang ako at nagkita kayo. Me. You would send someone to kill me. Pinapahirapan lang kita ngayon bago kita patayin, and the way that guard just died is the way you died, you don't think I'm joking with you. 754. Ang hamak na babae ay nagkaroon na rin ng sapat, at galit na sinabi, ako ang royal consort ng Glazed Kingdom, ang pinakapaboritong royal consort ng kasalukuyang sovereign, maglakas loob kang tretuhin ako ng ganito, hindi ka mapapatawad ng sovereign, ikaw. Sa tingin mo malakas ka tama, sa harap ng kasalukuyang soberano, hindi ka man lang umutot, ang lakas ng kasalukuyang soberano sa antas ng pagiging perpekto ng Unity Realm, madali kang tugisin at patayin, kung talagang maglakas loob kang patayin, timbangin mo ang iyong mga pagpipilian. Yoho! Ang lakas ng loob mo talagang takutin ako, asong babae, sarili mong maliit na buhay ang nakataya, at naglakas loob ka pa ring takutin ako, parang hindi mo alam ang mga pagkakamali mo, kahit na ganoon talaga ako. I spare you this time, siguradong hahabulin ka sa susunod. Nagmamakaawa si Cherry Socorro, Senior Lance, please spare nyo niya, siya si Nyonya, ang pinakapabor na asawa ng tatay ko Pinandilatan ni Lance si Cherry Socorro, kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, papatayin pa kita, ama ang emperador ng kapatid mo, wala akong kinalaman, miyembro ba ako ng Lunaris Kingdom? Mamamatay ang asong ito ngayon, kung ang lakas ng loob mong harangin ako, wag mo akong sisihin sa pagiging masungit ko. Nakita ni Cherry Socorro ang galit ni Lance at nanginag ang kanyang katawan. Hinawakan ni Lance ang buhok ni Concubine Yin, binitbit ang asong babae at sinabing, asawa, ikaw ang may kasalanan sa nangyari ngayon, hindi mo masisisi ang iba. Maglakas loob ka. Nakita ng babae na kinuha ni Lance ang kanyang espada at sumigaw. Malamig na umungol si Lance. Huwag na. Sigaw din ni Cherry Socorro. Puff! Pinutol ng kamay ni Lance ang ulo ng kalapiteng mababa ang lipad, pagkatapos ay inihagis ito, at lumipad ang ulo, pagkatapos ay sinipa ang scimitar ng guard gamit ang kanyang paa. Swoosh! Ipinako ng machete ang ulo ng kalapiteng mababa ang lipad sa ambi. Ang mga mata ng asong babae, sa sandaling ito, ay nakadilat pa, at mukhang hindi siya namatay kaagad, pagkatapos ng lahat, siya ay isang innate great perfection, ang ulo ng tao ay hiwalay, at ang utak ay nabubuhay pa para sa ilang minuto. Naglakad si Lance papunta sa mga ambi ng bahay, at sinabing, Zot, naririnig mo ba ako? Maaaring hindi mo na maramdaman ang katawan, masasabi ko sa iyo na ang iyong ulo, sa sandaling ito, ay nakapako sa ambi. Tulad ng bantay na iyon ngayon lang.
Bago ako mamatay, magpapadala ako ng mensahe sa iyo, matupad na ang kalooban ng langit, hindi ka mabubuhay kung wala ito, sa susunod mong buhay, sikapin mong maging mabuting tao, Palam. Ang tingin ng kalapitang mababa ang lipad ay ngayon ay hindi tumutugon, kahit na ang kanyang mga mata ay nakadilat pa rin, ang kanyang utak ay patay. Phew! Pinatay ni Lance ang kalapitang mababa ang lipad, at nakaramdam ng ginhawa ang kanyang puso. Ina, wuhu! Umupo si Prinsesa Cherry Socorro sa lupa at sumigaw, hindi niya naisip na mamamatay si Nymphet ngayon. Prinsesa Cherry Socorro, kung ang slot na ito ay kalahating kasing bait mo, hindi sana siya haantong sa ganito ngayon, hindi karapat dapat iyakan ang ganitong klase ng tao. Itinaas ni Cherry Socorro ang kanyang ulo at galit na tumingin kay Lance. Lance, ang lakas ng loob mong patayin ang Imperial Consort ko sa Lunaris Kingdom, how dare you? Sa galit, casual na itinaas ni Cherry Socorro ang kanyang espada at pinatay si Lance sa isang suntok. Ikinaway ni Lance ang kanyang kamay, at ang hindi nakikitang puwersa na iyon ang nabasag ang espada sa kamay ni Cherry Socorro. Prinsesa Cherry, wala kang laban para sa akin, ipinapayo ko sa iyo na huwag maliitin ang iyong sariling lakas, ito ay isang napakadelikadong gawa na maliitin ang iyong sariling lakas. Dapat ay nakita mo na pinatay ko pa ang 2 gwardya ng asong iyon, ikaw. Dapat maunawaan kung anong uri ng lakas mayroon ang 2 gwardya na ito. Lance, pinatay mo ang Imperial Consort ng aking bansa, nagdudulot ka ng gulo sa pagitan ng 2 bansa. Kinagat ni Cherry Socorro ang kanyang mga labi at sinabing, itinaas niya talaga ang bagay na ito sa kasagsagan ng hidwaan ng 2 bansa, siya talaga. Matalino, sabi niya, talagang naramdaman ni Lance na mas seryoso ang mga bagay. Hahaha, pinapatay ko ang asong ito ngayon, personal ko lang itong sama ng loob sa kanya, huwag mong ilabas ang hidwaan ng 2 bansa sa akin, ako lang, hindi ako qualified na kumatawan sa North Empire. Sabi ni Lance, sa totoo lang, medyo natatakot si Lance na ang bagay na ito ay mauwi sa isang salungatan sa pagitan ng 2 bansa, kung gayon ang bagay ay mapapalaki, ang sitwasyon ni Lance ay magbabago, baka isang tao mula sa North Empire ang kukuha din ng pagkakataon. Upang harapin siya at pukawin ang alitan sa pagitan ng 2 bansa, ito ay isang felony, at maaaring paksay ng 9 na pamilya. Bukod dito, si Lance ay hindi isang mahalagang tao sa North Empire, at may kaunting mga kaaway sa North Empire, kaya naging macelan ito. Sinabi ni Cherry Socorro, ikaw ay mula sa North Empire, at dapat ay isa kang Imperial talent ng North Empire, ang Imperial Consort ng aking Lunaris Kingdom ay namatay sa kamay ng isang Imperial talent ng mga North Empire, sa tingin mo ba ay maaari mong katawinin ang North Empire? Prinsesa Cherry Socorro, kung kailangan mong gamitin ang bagay na ito upang pukawin ang alitan sa pagitan ng 2 bansa at palawakin ang alitan, sisihin mo ako sa pagiging walang awa. Malamig ang tingin ni Lance. Ano ang gusto mo? Tumingin si Cherry Socorro kay Lance nang walang pag-aalinlangan. Pinipilit mo akong patahimikin ka, kung patahimikin kita ngayon, alam ng demonyo kung sino ang may gawa nito, Prinsesa Cherry Socorro, matalino kang tao, kaya wag kang gagawa ng katangahan. Sa tingin mo ba maaari mo akong takutin? Si Prinsesa Cherry Socorro ay naglabas ng hangin ng kataasan. Tumawa si Lance. Swoosh! Nanlamig ang tingin ni Lance at agad na hinugot ang kanyang espada, na may dugo pa rin ng asong iyon. Prinsesa Cherry Socorro, pinilit mo akong gawin ito, pasensya na. Itinaas ni Lance ang kanyang espada at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Prinsesa Cherry Socorro. Nang makita ni Prinsesa Cherry Socorro ang malamig na tingin ni Lance, tumibok ang kanyang puso, marahil ay nakaramdam siya ng bahagyang takot sa loob ng mga oras na ito, kung papatayin siya ni Lance ngayon, walang makakaalam kung sino ang gumawa nito. Anong ginagawa mo? Sa sandaling iyon, may pumasok na gwardya, ang gwardya na ito ay isang likas na bantay sa antas ng pagiging perpekto, malamang na pumasok lang, walang narinig at pumunta rito.
Si Lance ay walang magawa, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang hindi nakikitang puwersa ng palad, ay pinatay ang gwardya na biglang pumasok sa looban, hindi dahil si Lance ay walang pinipili, ngunit walang pagpipilian, itong si Prinsesa Cherry Sakura, kung siya talaga walang interes, dapat ding mamatay. Si Lance ay hindi pa rin kayang lumaban sa anumang imperyo, kahit na ang pinakamahina sa mundo. Kahit na ang presidente ng Star Ocean Academy ay nakiusap para sa isang bansa, kaya't maliwanag na kahit na ang pinakamaliit na imperyo ay mas makapangyarihan kaysa sa presidente ng Star Ocean Academy. Si Lance, sa kabilang banda, ay malayo pa sa pinuno ng Star Ocean Academy, kaya si Lance ay hindi masusugatan sa anumang imperyo, at kahit na ang Lunaris Kingdom na ito ay maliit, ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ni Lance. Gamit ang kanyang espada na nakatutok kay Cherry Sakura, maaaring putulin ni Lance ang kanyang ulo sa isang haplos lamang ng kanyang kamay. Pero, papatayin talaga siya. Si Lance ay biglang medyo walang magawa. Mabait na tao pa rin si Prinsesa Cherry Sakura, noong nakaraan kung hindi niya ito nailigtas, namatay na sana si Lance sa kamay ng babaeng ito, ang concubine Yin, at ngayon ay gustong patayin ni Lance si Prinsesa Cherry Sakura, paano niya magagawa ito? Basta. Inalis ni Lance ang kanyang espada. Ngumuso si Prinsesa Cherry Sakura, ano, hindi mo gagawin? Kung hindi mo gagawin, kailangan kong magulat sa aking ama. Sinabi ni Lance, Prinsesa Cherry Sakura, niligtas mo ako noong nakaraan, sa sandaling ito kung papatayin kita, kung gayon ano ang pagkakaiba sa pagitan ko at ng babaeng malandi na ito, ang concubine Yin, hindi ba siya ay isang lobo na may puting mata, kaya ako hindi kita papatayin, Palam. Lumipad si Lance at umalis kaagad. 755. Hindi pa rin pinatay ni Lance si Prinsesa Cherry Sakura, bagamat mag-aalala siya na mauuwi ito sa hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa at magdudulot sa kanya ng kaguluhan. Dumating si Lance sa hotel. Where have you been? Di ba sabi mo namimili ka? Bakit ka walang dala? Tanong ni Leslie. Halika, papatayin ko ang ilang tao. WHO. Ang Imperial Princess ng Lucid Kingdom. Ano? Leslie, nag-aalala ako na magkakaroon ng gulo, kaya umalis na tayo ngayon din at umalis dito. Kinakabahang tumingin si Leslie kay Lance. Hindi na kailangang kabahan. Lance, hindi mo masyadong naiintindihan ang imperyo, gaano man kaliit ang isang maliit na bansa, ang kanilang hari ay higit sa antas ng unity perfection, kung papatayin mo ang kanilang asawa, paano nila ito papayag na palayain ito, kahit na kung magtatago ka hanggang sa dulo ng mundo, hahabulin ka pa rin nila. Sige, hindi mo na ako kailangang takutin, hindi ako natatakot sa iyo, hindi ako natatakot kay Lance. May kutob si Lance, ang Prinsesa Cherry Sakura na iyon, ay hindi dapat sinabihan siya, dahil si Prinsesa Cherry Sakura ay isang matinong tao, dapat niyang malaman na ang concubine Yin na iyon ang may kasalanan sa lahat ng ito. Mabilis na dumating sa airport sina Lance at Leslie, handang bumili ng mga tiket sa Marshall Island. Gayunpaman, sinabi ng kawani ng paliparan, hindi pa oras para sa Wolin Island na magbukas sa publiko, walang mga flight. Kung ganoon kailan magkakaroon ng flight? May flight sa halos 10 araw. Oh! Si Lance ay walang magawa. Nag-aalalang sinabi ni Leslie, paano kung hinahabol tayo ng Lunaris Kingdom? Ano pa bang magagawa natin, maghintay, o bumalik muna sa North Empire? Sige, bumalik ka muna sa North Empire. Sabi ni Lance, pero ayaw ko munang bumalik sa North Empire. Anong gusto mo? Naalala ni Lance ang isang lugar, ang Savage Tribe. Noong nakaraan, si Lance ay nakahanap ng napakaraming Iron Three Hearts sa Savage Tribe na talagang napabuti nina Bella at Elsa, ngunit ang Savage Tribe noong panahong iyon ay hindi isang bagay na maaaring labanan ni Lance. At ngayon, ang lakas ni Lance ay hindi na tulad noon. Pupunta pa ba tayo ulit sa Savage Tribe? Tingnan natin kung ang Savage Tribe ay may pusong bakal na puno. Nag-isip si Lance sa loob.
Dahil walang mga flight sa buong board, bakit hindi pumunta muli sa Savage Tribe? Sa panahon ngayon, ang mga ganid na iyon ay hindi na mapapantayan para sa akin, kahit na maaari pa akong maghanap ng isang pusong bakal, sulit ang paglalakbay. Pumunta ka, bakit hindi? Bukod pa, kung pupunta ako sa ligaw na bulubundukin ng Savage Tribe, kahit na gusto talaga akong habulin ng Lunaris Kingdom, mas madali itong mahanap. Agad na nagpasya si Lance. Bigyan mo ako ng 2 tiket sa Gilded City. Sige. Bumili si Lance ng mga tiket sa eroplano sa Gilded City, isang lungsod na medyo malapit sa Savage Tribe. Bakit ka pupunta sa Gilded City? Tanong ni Leslie. Huwag ka ng maraming tanong, sundan mo lang ako. Makalipas ang isang araw, lumitaw sina Lance at Leslie sa Gilded City. Pagkababa ng eroplano, si Lance ay dumiretso sa isang suburb ng Gilded City, pagkatapos ay nakarating sa isang liblib na nayon sa bundok, at pagkarating sa liblib na nayon ng bundok, ang Tang. Nagpatuloy si Lance Damon ng mas malalim, lumipad sa mas malayo at desyerto na lugar. Sinusundan ni Leslie si Lance, ngunit hindi niya alam kung saan pupunta. Hoy! Kung hindi mo sasabihin sa akin kung saan ako pupunta, hindi ako sasama sa iyo, kahit na huwag mong ibenta. Sabi ni Leslie na hindi nasisiyahan. Sige, pupunta ako sa isang lugar na tinatawag na Savage Tribe, malapit na ako, may malaking bundok sa harapan ko, sa ilalim ng bundok na iyon, maraming ganid ang nakatira doon, itong tribo nila ay nagtataglay ng kayamanan. Na matagal nang wala na sa loob ng libu-libong taon, tinatawag itong puso ng puno ng bato, hindi ko alam kung narinig mo na ito. Nagulat si Leslie, no way, Iron Tree Heart. Seryoso? Alam mo rin. Kalokohan, at least from a royal family, paanong hindi ko malalaman na ang Iron Tree Heart ay ang ika-10 ranggo na Earth Treasure sa 10 extinct Heavenly Treasures. Hindi ba dapat matagal ng extinct itong Iron Tree Heart? Bakit? Mayroon pa ba ito? Medyo hindi makapaniwala si Leslie. Nako, hindi ko na masasagot yan, sige, nandito na tayo, ang Savage Tribe ay nasa ilalim ng bundok na ito, sa ilalim ng bundok na ito, may kabuuang 25 layer sa ilalim ng lupa, ito ay isang napakalaking mundo sa ilalim ng lupa, Terra. Bumaba. Oh! Tahimik na tiningnan ni Leslie ang luntiang, punong kahoy na bundok sa ilalim ng kanyang mga paa, ang hitsura nito ay hindi naiiba sa isang ordinaryong bundok. Agad na natagpuan ni Lance ang pasukan kung saan siya pumasok sa ilalim ng lupa noong nakaraang pagkakataon. Pumasok si Lance sa unang layer ng underground nang walang takot, at nang pumasok si Leslie sa unang layer ng underground ay naniwala siya na talagang may ganid na mundo sa ilalim ng bundok na ito. Sinabi ni Leslie, paano kung mahanap natin ang puso ng Iron Tree? Ano pa bang magagawa ko? Alisin mo na yan. I mean, paano I distribute? Sinabi ni Lance, ang puso ng Iron Tree na ito ay nawala ng tungkulin para sa akin, kaya kung makuha ko ito, ang pangunahing layunin ko ay gamitin ito para sa aking mga mahal sa buhay upang matulungan silang maapektuhan ang katutubong realm. Kaya, Leslie, gaano man kalaki na kukuha ko, hindi ko ito maibabahagi ng pantay-pantay sa iyo. Siyempre, isa ka sa aking mga kamag-anak, kaya natural, walang kulang sa iyong bahagi, ngunit kung gusto mo pa ring tumulong kung sino ka man, tulad ng iyong ama, imposible yan. Petty. Sige, nandito lang ako ngayon para subukan ang swerte ko, hindi ibig sabihin na tiyak na makukuha natin ang Iron Tree Heart sa ilalim ng lupa, medyo maaga pa para pag-usapan ang distribution. Pagkasabi nito, pumasok si Lance. Ang pangalawang antas. Sumunod din si Leslie, ang nakakatuwang diskarte ni Leslie ay umabot na rin sa napakataas na antas, kahit na hindi pa ito tugma para sa Unity Realm, ngunit sa tuktok ng innate great perfection, makakalaban ito, kaya walang pananakot kay Leslie dito. Si Lance ay parang pagpasok sa isang desyerto na kaharian. Hindi nito maiwasang maalala na noong una, pumunta rito sina Lance, Ben, at Bella, ngunit parang naglalakad sa Ghost Gate. Anong mga tao? Biglang nakasalubong ni Lance ang isang grupo ng mga ganid.
Biglang gumamit si Lance ng nakakatuwang spell at ang mga ganid na iyon ay nahimete sa isang kisap mata. Kaya lang, dumiretso si Lance sa ika-20 palapag ng underground. Mula sa layer na ito, nabuhay ang pinakamalakas sa Savage Tribe sa itaas ng likas na antas. Noong una, masyadong nakakatakot ang mga likas na antas ng Savages, ngunit ngayon, ang likas na antas, napakahina. Totoo na iba ang pakiramdam ng mga tao sa ibang kapaligiran. Parang isang karaniwang tao, noong sila ay napakahirap, naramdaman nila na ang $1,000,000 ay isang bagay na hindi nila kailanman makukuha sa kanilang buhay, at lahat ng kanilang mga kaibigan sa kanilang paligid ay mga karaniwang tao din. But then mayaman sila sa business, akala nila napakaliit ng 1 million, 10 million pwedeng ilabas kung gusto, at halos mayaman din ang mga kaibigan na kilala nila sa paligid nila. Kaya, hindi sa kakaunti ang mga likas noon, ngunit sa ngayon, ang mga likas na eksperto ay nasa lahat ng dako. 756. Sino? Sa pagpasok nila sa 20 antas sa ilalim ng lupa, natuklasan ng isang maagang likas na ganid sina Lance at Leslie. Early innate. Napakahina, napakahina. Bang! Binaril ni Lance ang ganid na walang malay sa isang kisap mata. Hindi pinatay ni Lance ang ganid dahil, sila ay masyadong mababa ang antas, si Lance ay walang anumang pagnanais na patayin sila, ang pagpatay sa gayong mababang antas na ganid ay sa halip ay labis para sa kanyang konsensya. Dumiretso si Lance sa ika-25 palapag ng underground at dumiretso sa silid ng isa sa pinakamalakas na ganid. Ang pinakamalakas na ganid na iyon ay nakapikit pa rin at naglilinang. Stop cultivating and open your eyes. Biglang may boses sa tenga niya. Ang ganid na ito ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at nabigla nang makita na sa isang punto, 2 tao ay hindi lamang pumasok sa lupa, ngunit dumating din sa kanyang lihim na silid at nakatayo sa harap niya, at siya, nakakagulat, ay walang naramdaman. Igalang mo ang nakatatanda. Ang pinakamalakas na ganid na ito ay lumuhad sa gulat at hindi nag-abala na makita ang hitsura ni Lance, marahil sa kanyang mga mata ay pare-pareho ang mga tao. Oh, mayroon ka talagang kaunting paningin, maaari mo ring iangat ang iyong ulo at tumingin sa akin. Sabi ni Lance. Ang pinakamalakas na ganid na iyon ay nagtaas ng ulo, tumingin ng mabuti, at nabigla, ikaw pala. Hahaha, nakilala mo pa ako? Oo, ako ito. Itong leader ng Savage Clan, matagal na, hindi man lang nag-improve ang kaharian, sinayang ng Iron Tree Heart ang mga ganid, sayang. Ngumiti si Lance. Takot at hindi makapaniwala ang mukha ng Savage Clan Chief, bago pa niya mapunit ang mga tao gamit ang isang kamay, ngunit ngayon, ito ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa kanya lahat, biglang, itong Savage Clan Chief ay nakaramdam ng kalungkutan sa loob, bakit ang pagitan ng mga tao napakalawak? Ano pa ang ginagawa mo sa aking Savage Tribe? Ninakaw mo na ang lahat ng puso ng punong bakal ng aking ganid na tribo, hindi ka pa ba kontento? Galit na sabi ng Savage. Bang! Sinipa siya ni Lance. Mag-ingat ka sa sasabihin mo sa mga nakatatanda mo, huwag kang sumigaw, kahit lipulin ko ang iyong tribo ngayon, madali lang, intindihin mo. Pagkatapos magsalita ni Lance, pumunta siya sa isang pader na bato at mahusay na nagbukas ng isang nakatagong kahon sa ibabaw nito. Nakita ng mabangis na pinuno ng angkan na napakahusay ni Lance, alam na niya na tiyak na siya mismo ang gumawa nito noong huling beses na nawala sa kanya ang puso ng Iron Tree. Binuksan ni Lance ang kahon, ngunit sa kasamaang palad, walang Iron Tree Heart sa kahon. Totoo rin na ang Savage Clan Chief na ito ay hindi maaaring maging napakatanga upang itago muli ang Iron Tree Heart dito, syempre, kung mayroon pa ring Iron Tree Heart. Lumapit si Lance sa Savage Clan Chief at nagtanong, sa totoo lang, may Iron Tree Heart pa ba ang Savage Tribe mo? Nasaan ang Iron Tree Hearts kapag ninakaw mo na sila? Uye, mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Gumamit kaagad si Lance ng uyayi sa leader ng Savage Clan. Sa isang kisap mata, ang Savage Clan Chief ay kinulam ni Lance.
Tanong ni Lance, hayaan mong tanungin kita, ang iyong savage tribe, ang huling piraso ba ng puso ng Iron Tree na ninakaw ko mula sa iyo noong huling pagkakataon ay talagang huling beat? Oo. Sabi ng Savage Clan Chief na may mapurol na mga mata. Nadismaya si Lance na wala siyang nakuha kahit isa, sayang ang biyahe. Ikaw Savage Tribe, wala ka talagang pusong punong bakal. Muling tanong ni Lance Damon. Sa teoryang. Oo, malaki ang nawala sa amin sa pagnanakaw na iyon, ngunit natagpuan namin ito sa tala ng pagpapakamatay na iniwan ng matandang patriarka noong nakaraan, at sinabi ng matandang patriarka na mayroon pa ring pusong bakal na nakatago sa libingan ng ikawalong henerasyon ng Santo Ninuno. Tuwang-tuwa si Lance sa loob, ngunit hindi siya naglakbay ng walang kabuluhan. Dalhin mo ako dali para hanapin. Hindi mahanap. Bakit hindi mo mahanap? Iyon lang ang sinabi ng tala ng pagpapakamatay ng matandang hepe, walang paraan upang mapatunayan kung ito ay totoo o hindi, at, ang ating savage tribe, walang nakakaalam kung nasaan ang ikawalong henerasyon na puntod ng Saint Ancestor, ang ikawalong henerasyong Saint Ancestor o ang panahon, mahigit 600 taon na ang nakalipas mula ngayon kahit papaano. Ang puot ng 600 taon na ang nakalilipas, alam ng Diyos kung saan, sa mga araw na ito, ang mga nakatataas sa ating savage tribe, ay pinag-aaralan din ang bagay na ito, sinusubukang alamin ang libingan ng ikawalo. Henerasyong Santo Ninuno. Pinitik ni Lance ang kanyang mga daliri, at ang pinuno ng savage clan na iyon ay agad na natahimik, hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyari. Nang matauhan siya, ang mga figure ni Lance at Leslie ay nawala na. Ganyan na lang ba tayo aalis? Sabi niya kung hindi mo mahanap ang libingan, hindi mo ito mahahanap. Tanong ni Leslie. Tumawa si Lance, hindi, mag-iisip ako ng paraan para mahanap ang puntod na ito ngayon. Paano mo hahanapin ito kung hindi nila mahanap ito sa kanila sarili? Well, natural na mayroon akong isang paraan, sila ay mga ganid, gamit ang kanilang mga mata kung paano hindi malaman kung paano hanapin, at ako, bakit hindi pumunta at kumuha ng isang profesional na exploration team upang tumulong. Mayroon silang maraming mga advanced na kagamitan at instrumento sa pagtuklas, at sa tulong ng mga teknolohikal na instrumento na ito, hindi mahirap hanapin ang isang libingan. Dahil ang ikawalong henerasyong ito ng puntod ng Saint Ancestor ay may pusong bakal na nakatago sa loob nito, kung gayon ito ay hindi dapat isang ordinaryong lugar, sa palagay ko ang kanyang libingan ay dapat nasa isang napaka-mahirap at kakaibang geological na lugar, tiyak na hindi ito maaaring nasa malambot na putik na layer ng geology. Well, sana mahanap mo talaga. Kaagad na bumalik si Lance sa lungsod at nakahanap ng mahusay na pangkat ng geological exploration na may mga propesyonal na kagamitan, isang propesyonal na koponan, at isang propesor sa universidad na dalubhasa sa mga istrukturang geological. Makalipas ang isang linggo nang dumating muli ang grupo sa Savage Tribe, at tinansya ni Lance na maaantalas sila sa kanilang paglalakbay sa Marshall Island, ngunit kung talagang mahahanap nila si Tai Shoxon, sulit ang lahat. Bagamat ang Iron Tree Heart ay hindi nakapakipakinabang sa kaharian ni Lance, at si Lance ay hindi makakalusot sa isang kaharian kahit na kumuha siya ng 100 Iron Tree Hearts, mas mabuti para kay Lance na sipsipin ang espiritual na enerhiya ng dalawa pa. Malalakas na tao. Gayunpaman, maaaring tulungan ni Lance ang kanyang mga mahal sa buhay, at kung siya ay may pusong punong bakal, matutulungan pa nga ni Lance si Kent. Kung mas mataas ang kaharian, mas mahaba ang buhay, ito ay isang bagay na alam ng lahat, kahit na ang kaharian ay walang laman. Kung gayon kahit papaano ay nakakuha ito ng haba ng buhay. Professor Nick, hanapin mo lang itong lugar ng bundok, kunin mo ang iyong team at hanapin mong mabuti, ang iyong mga tao ay hindi dapat tumakbo sa paligid, maraming mga ganid sa ilalim ng bundok na ito, tumatakbo sa paligid hindi ko magagarantiya na hindi ako papatayin ng mga ganid, hintayin mo akong maging handa bago kayo pumunta sa ilalim ng lupa. Bilin ni Lance. Sige. Tiniyak ni Lance na tiyakin ang kaligtasan ng mga miyembro ng exploration team na ito ay isang mabagsik na tribo kung tutuusin, gayunpaman, tiwala si Lance na magagarantiyahan niya ang kanilang kaligtasan.
Pagkatapos magbigay ng kanyang mga tagubilin, hiniling ni Lance kay Leslie na lumapit para protektahan ang exploration team habang si Lance ay pumasok sa lupa. Savage Clan Chief, nandito na naman ako. Hindi ka pa ba sumusuko? Sabi ko naman sayo, wala nang Iron Tree Heart dito. Ngumiti si Lance, hepe ng Savage Clan, nagdala ako ng mga profesional na technician ng tao sa pagkakataong ito para sa layuning hanapin ang iyong Savage Tribe, ang libingan ng ikawalong henerasyong Saint Ancestor. Ngayon, agad kang umorder, sa panahon ng paghahanap ng aking mga tao, sinuman sa inyong mga savages, kung sasalakayin ninyo ang aking mga tao, lilipulin ko ang inyong tribo. 757. Ano, ikaw? Paano mo nalaman ang tungkol sa ikawalong henerasyong Saint Ancestor? Don't care how I know. You immediately organize a meeting of all the executives of the Savage Tribe right now. Makalipas ang kalahating oras, lahat ng mga likas na high-up ng Savage Tribe ay natipon sa silid ng Savage Chief. Sa kabuuan, mayroong 18 likas na ganid. Binigyan muna ni Lance ang 18 ganid na ito ng isang mahirap na aral upang magtanim ng takot sa kanila, pagkatapos ay binyantaan sila na hindi niya hahayaang hadlangan ng sinumang ganid ang gawain ng kanyang exploration team, kung sinumang ganid ang mangangahas na saktan ng exploration team, papatayin ni Lance. Lahat ng mga mabangis na tribo. Nanginig silang lahat sa takot at agad silang inutusang bumaba. Noon lamang pinahintulutan ni Lance ang exploration team na pumasok sa ilalim ng lupa, ngunit marami sa kanila ang natakot na bumaba pagkatapos makita ang nakakatakot na mga ganid, at paulit-ulit na tiniyak ni Lance sa kanila na titiyakin niya ang kanilang kaligtasan. Katulad nito, puspusan na ang exploration team ni Lance. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 araw, hindi ganoon kadali ang usaping ito, at inaasahan na kailangang gumawa ng mga paghahanda para sa mahabang pagsaliksik. Ang mga ganid na iyon, marahil ay nabigla kay Lance, kaya kahit na madalas silang tumakbo palabas upang takutin ang exploration team, paminsan-minsan sa likod ng dilim, nakatingin sa exploration team na may galit at puot na mga mata, ngunit, wala silang ginawa, kundi ang exploration team ay talagang natakot sapat. Si Lance at Leslie ay nakatira sa isang kabong pawid malapit sa mabangis na tribo. Itong kabong pawid ay dating tinitirhan ng matandang iyon na tinatawag na Yuan Ling at kanyang apo. Maaaring hindi na sila bumalik dito simula noon, kaya marami ng mga damong tumutubo. Mr. Damon? Grabe, may nangyari. Isang umaga, si Lance ay nakipag-ugnay kay Leslie nang may malakas na sigaw mula sa labas. Si Lance ay abalang tumakbo palabas. Anong nangyari? Patay na si Professor Nicholas. Kumunot ang mga kilay ni Lance, si Professor Nick ang pinuno ng exploration team na ito, ang pinaka-profesional na talento na naging sentro sa paghahanap ng puntod ng ikawalong henerasyong banal na ninuno. Anong nangyari? Hindi namin alam, bigla naming nalaman ngayon na patay na si Professor Nicole. You should go and check it out, now that group of exploration team is yelling that they don't want to take the job. Agad na lumipad si Lance at pumunta sa bundok kung saan naroon ang Savage Tribe, at sigurado, ang grupo ng exploration team ay nag-iimpake ng kanilang mga gamit at naghahanda na umalis. Lahat, maghintay sandali. Abalang sigaw ni Lance. Senior Damon? Pasensya na, namatay si Professor Nicholas, kahit papaano, nakakatakot lang ang lugar na ito, hindi na talaga kami makakatagal, mababaliw kami kung magtatagal pa kami, please let us go. Isang tenyente sabi. Umakyat si Lance at sinuri si Professor Nick. Si Professor Nick ay may maitim na mukha, at hindi masuri ni Lance kung ano ang dahilan kung bakit siya namatay. Gayunpaman, naalala ni Lance ang isang bagay, iyon ay, ang mabangis na tribong ito, magaling sila sa isang uri ng lason, ang lason na ito ay nakakatakot na kahit isang likas na eksperto ay maaaring maparalisan nito, at ang likas na abstruse na enerhiya ng isang likas na eksperto ay maaaring maging corrupt. Kung hindi mali si Lance, tiyak na tinamaan si Professor Nicole ng lason na ito mula sa Savage Tribe. Galit na galit si Lance sa loob.
Binalaan niya ang sinuman sa mga ganid na tribesman na huwag saktan ang exploration team, ngunit hindi niya inaasahan na lihim nilang lasunin si Professor Nico, mas gusto ang iba. Walang Nalason, ang pinakamahalagang tao, si Professor Nick, ay Nalason, at iniisip nila na ito ay upang hindi malaman ng Dawn na ginawa nila ito. Sinabi ni Lance sa mga miyembro ng exploration team na umaatres, guys, bibigyan ko kayo ng 3 beses ng presyo, okay lang ba na patuloy na magtrabaho? Senior, hindi naman sa hindi ka namin tutulungan, at hindi naman kabayaran, kahit papaano namatay si Professor Nick, hindi na talaga kami naglalakas loob, kahit gaano pa karami ang pera namin, buhay pa rin ang kailangan naming gastusin Hindi naman namatay si Professor Nick kahit papaano, nalasan siya ng mga ganid. Senior Damon, hindi mo ba sinabi na hindi tayo sasalakayin ng mga ganid? Sabi ng karamihan. Oo, kaya nilason ng mga ganid si Professor Nick para subukang pigilan ako sa paghahanap ng libingan, itong mga ganid, akala nila hindi ko malalaman. Napakawalang muwang niyan, mukhang kailangan ko silang tikman ng konting I'm talking about or they'll really think I'm joking. Everyone, don't worry about staying. This will never happen again, I promise. Also, I'll increase the price to 10 times for you guys for this mission. Ano ang ibig sabihin ng 10 beses? Ibig sabihin kapag nagtagumpay ka, ang bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng 100 milyong lucite coins. Ladies and gentlemen, the rich and the famous, marami sa inyo ay mga estudyante sa Exploration University, kung kayo ay magtagumpay, kayo ay magiging bilyonaryo. Bago ka makagraduate, mas mabuti kaysa sa mga naghihirap maghanap ng trabaho pagkatapos ng graduation, tama ba? Maraming tao ang natuksong yumaman at sumikat. Senior, masisiguro mo ba talaga na hindi na tayo aatake? Pangako, hindi na talaga. Good? Then let's stay and work. Naiwan ni Professor Nick yung drawings kanina, sinundan namin siya ng tagal kaya natuloy kami sa trabaho kahit patay na siya. Salamat guys, pagkatapos ay patuloy na magtrabaho, oras na para sa akin upang bumaba at bigyan ng babala ang mga ganid na ito. Pumasok si Lance sa lupa. Paf! Paf! Fatch! Sabay-sabay na nilaslas ni Lance, patuloy na nilalaslas ang mga ganid. Sinabi ni Lance na papatayin niya ang lahat ng mga ganid kung manggahas silang saktan ang exploration team, sinimula na silang patayin ni Lance ng isa-isa, ngunit hindi talaga nilayon ni Lance na patayin sila, kahit ilang daang sila. Upang takutin ang mga ganid, kung hindi ay iisipin nilang nagbibiro si Lance, at magkakaroon ng ibang pagkakataon. Mabilis na pinatay ni Lance ang 70 hanggang 80 mga ganid ngayon, anuman ang kanilang lakas, nilalaslas at pinapatay sila nang makita niya sila. Sa sadaling ito, sa lupa. Hindi maganda, Clan Chief, hindi maganda. Anong mali? Grabe, Chief, kinakatay ng tao ang angkan natin. Anong nangyayari? Parang nalaman niyang nalasan natin. Paano nila nalaman? Clan Leader, what now? He's starting from the first level and keep slashing and killing our tribe, and now he's already killed 70 to 80 of them, what should we do? Ayaw niya talagang lipulin ang tribo natin, hindi ba? Galit na galit ang ganid na hepe, ngunit gayunpaman, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan, kasalanan niya ang lahat, iniisip na tahimik niyang hinayaan ang propesor na makalason hanggang mamatay, at hindi sila makakapagpatuloy kung mamatay ang propesor, at ang Diyos ay hindi alam, ngunit siya ay napakawalang muwang, at ang Diyos ay hindi alam, ngunit ngayon ay mabuti na si Lance ay nagsimulang patayin ang mga ganid. Si Lance ay nasa gitna ng massacre ng mga ganid ng higit sa 100 ganid ang likas na sumugod at sumigaw, Senior, maawa ka. 758. Senior, maawa ka. Si Lance ay nanatiling walang pakialam, desperadong nilalaslas at pinatay ang mga ganid, habang sila, gayunpaman, ay walang magawa. Senior, lumuluhod ako sa iyo. Alam kong mali ako, alam kong mali ako. Sumigaw at lumuhad ang ganid na hepe, at lumuhad din ang iba pang salbahing likas.
Huminto si Lance at sinabi ko na sa iyo noon pa man na kung sino man ang manggahas na saktan ang mga miyembro ng exploration team ko, lilipulin ko ang iyong buong angkan, pinilit mo akong gawin ito sa iyong sarili. Senior, alam kong mali ako. Pwede bang ang isang pangungusap ng pag-alam sa mga pagkakamali ng isang tao ay nagkakahalaga ng isang buhay ni Professor Nick? Ang isa sa mga buhay ni Professor Nico ay masyadong walang halaga, kahit na hindi siya isang martial arts practitioner, siya ay isang propesor sa isang universidad. Senior, you can say what you want, as long as you can spare our savage race. Sinabi ni Lance, okay, una, hayaan ang isa sa inyong mga ganid na likas na lumabas upang pagbayaran ang kanyang pagkamatay, at pangalawa, mula ngayon, hindi na manghaharas sa mga miyembro ng exploration team o lumabas sa kanilang likuran upang takutin sila. Ito. Alam kong hindi kayo makapagpapasya na hayaan ang likas na ekspertong iyon na lumabas upang bayaran ang kanyang pagkamatay, kaya kayo na. Itinuro ng kamay ni Lance ang isa sa mga yumaong likas na ganid na malakas, na siyang pangatlo sa pinakamalakas na miyembro ng kanilang tribo. Paf! Bago siya makapag-react, pinatay siya ni Lance. Wow! Sigaw ng isang grupo ng mga ganid. Ngumuso si Lance, sana maalala mo ang sinabi ko, kung hindi ang mga ganid na ito ang mamamatay, tanggalin mo agad ang mga bangkay na ito, huwag makaapekto sa trabaho ng exploration team. Tumalikod si Lance at naglakad palayo, sa paniniwalang pagkatapos ng oras na ito, hindi na mangangahas ang mga ganid na saktan muli ang mga miyembro ng exploration team, at makatitiyak si Lance. Kaya lang, sa isang kisap mata, 2 buwan na ang lumipas. Naku, 2 buwan na, bakit hindi pa natin nahahanap, Lance, bamboo basket na ba itong walang maipapakita kung hindi dahil sa pagkaantala na ito, pumunta na tayo sa Marshall Island. Matagal na ang nakalipas. Sinabi ni Lance, ang puso ng Iron Tree ay isa man lang sa mga patay na makalangit na kayamanan, hindi ka ba gaanong pasensya? Bukod dito, ang Martial Arts Academy ay nasa bakasyon sa Tag-Araw, at dahil iyon ang kaso, wala ako sa nagmamadaling pumunta doon. Sige. Hanggat gusto ni Lance na pumunta at makipagkita sa kanyang mga kamag-anak, kailangang narito si Lance sa bayan. Masyado nang malaki ang laban na ito ni Lance, at ang exploration team na inimbitahan na may tig 100 milyon ay tiyak na magkakaproblema kung matuklasan sila ng ibang malalakas na tao. Ang mga alalahanin ni Lance ay talagang hindi kalabisan. Sa sandaling ito, sa pinakamalapit na lungsod sa Savage Tribe, ang Gilded City. Isang tiyak na hotel. Kamahalan, ang pinakahuling balita, si Professor Nicholas ay pinatay ng mga ganid, si Lance ay pumatay ng maraming ganid upang pigilan ang tribong iyon, at ngayon ang exploration team ay bumalik sa trabaho. Isang likas na perpektong tao ang nagulat. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot na may bigot ay humigop ng dobleng tsaa at nagtanong, patay na si Professor Nicholas, makakaapekto ba ito sa paghahanap nila sa Iron Tree Heart? Hindi ako sigurado tungkol doon. Pagkatapos ay mag-isip tayo ng isang paraan upang magpadala ng isang propesor ng geology upang mag-blend, magkunwari na dumaan ang propesor, hindi maihahambing na kailangan nating tiyakin na mahahanap nila ang Iron Tree Heart. Panginoon, masyadong padalos-dalos iyon, dahil patuloy silang nagtatrabaho, ibig sabihin patay na ang kanilang propesor at hindi na maaapektuhan. Nagmamadali kaming hinayaan ang isang propesor na tumulong, baka sakaling maghinala ang Lance na iyon Kung ganoon, maghintay tayo. Oo, saka ako magsusupervise lagi sa overseer, yung bird monitor ko, hindi nila malalaman. Sige lang. Naningkit ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na iyon. Isang mapangasar na ngiti, gusto niyang mahuli ng dilaw na maya ang isang mantis. Siya ang prinsipe ng Glazed Kingdom, at sigurado akong malalampasan niya ang lahat ng pagsisikap ni Lance na masayang, maliban kung talagang hindi mahukay ang pusong bakal na puno doon, pagkatapos ay isaalang-alang ang ganda ng buhay ni Lance. Nag-iingat si Lance, ngunit hindi niya alam na ang mga ibong lumilipad sa kalangitan ay may maliliit na kamera na nakatali sa kanilang mga katawan, na mga bird monitor, at sino ang makakaalam tungkol doon sa isang normal na tao.
At kaya, lumipas pa ang 2 buwan. Sa wakas, hindi nabigo ang emperador. Mga senior. Isang umaga, nang muling magkadikit sina Lance at Leslie, may sumigaw muli sa labas. Talagang nanlumo si Lance, bakit sila nanggagalaiti sa tuwing sila ay magkakasama? Para saan? Senior, tingnan mo, may nahanap tayo. Mabuti. Agad na tumakbo si Lance at pumasok sa lupa. Sa oras na ito, isang ibon ang lumipad sa kalangitan. Pagpasok niya sa ika-10 antas ng underground, dumating si Lance sa lugar kung saan kinakain ng mga ganid ang kaldero. Mayroon bang espesyal dito? Tanong ni Lance, sa lugar na ito, kanina pa si Lance, itinapon ng mga ligaw na tao ang mga nahuli na hayop sa isang malaking hurno upang sunugin at kainin ng sabay pagkatapos nilang maluto. Senior, tingnan mo. Ito ay napakatigas na itim na brilyante. Ang itim na brilyante na ito ay napakatigas, ang mga normal na kasangkapan ay hindi maaaring sirain ito. Inalis ng mga lalaki ng exploration team ang kulay abong carbon ng malaking furry place, at mayroon ngang itim at matigas na bato sa ilalim. Ang bagong kapitan ng exploration team ay nagsabi, Senior Damon, ang buong piraso ng itim na brilyante ay humigit kumulang 1 metro ang haba, 80 sentimetro ang lapad, at 60 sentimetro ang taas, kahit na maliit ang sukat, ngunit pagkatapos ng aming pagsubok sa kagamitan, ito ay isang guwang. Itim na diamante. Isang guwang. Oo, sa madaling salita, ito ay isang selyadong kahon na gawa sa itim na brilyante. Natagpuan namin ito nang suriin namin ang panloob na istruktura gamit ang aming mga instrumento, at nakita rin namin na may mga buto sa selyadong espasyo sa loob ng itim na brilyante na ito, at kung hindi kami nagkakamali, buto sila ng ganid. Ito ang scan photo na kuha namin noong iniscan namin ang internal structure. Agad na kinuha ni Lance ang larawan, kahit na ito ay isang itim at puti na kulay na larawan, si Lance ay nakakita pa rin ng isang bagay na katulad ng mga buto, ngunit syempre, ang pinakamahalagang bagay ay hindi iyon, ngunit sa halip, si Lance ay nakakita ng isang piraso ng isang bagay. Isa-isa. Ano ito? Tanong ni Lance, ang butil na ito sa pamamagitan ng butil, kung ito ay puso ng punong bakal, ngunit halatang hindi ito gaanong kaliit, ang puso ng bakal na puno ay kasing laki ng itlog ng kalapati, ngunit ang bagay na ito ay kasing laki lamang ng toyo. Senior Damon, hindi namin alam ang tungkol sa bagay na ito, ngunit hulaan namin na ito ay tulad ng isang prutas, at ito ay malinaw na pinatuyong prutas, maaari mo ring tingnang mabuti, ito ay medyo nagpapakita ng hugis ng isang puso. Nanginginig ang katawan ni Lance, at kapag pinagmasdan ng mabuti, totoo nga na ang butil sa butil, na kasing laki ng soybean, ay talagang parang puso ang hitsura. Hindi ba't ang pusong bakal na puno ay isang pusong hugis? Ang butil sa butil ba na ito ay talagang puso ng isang punong bakal? Isang pusong bakal na pinatuyo ng hangin. Tuwang-tuwa si Lance sa loob, halos kalahating taon ng pagsusumikap ay sa wakas ay hindi nawalan ng kabuluhan, sa loob nitong selyadong itim na brilyante, isang butil sa isang pagkakataon, maraming butil. Ilan ang mayroon sa isang butil na ito sa isang butil? Medyo nanginginig ang boses ni Lance habang nagtatanong. Hindi ko ito binilang ng eksakto, ngunit sa tingin ko ito ay hindi bababa sa 1,000 butil. Ano? 1,000? 1,000? Ang puso ni Lance ay malapit nang tumalon palabas sa kanyang dibdib, 1,000 pusong puno ng bakal, anong konsepto ito? Sabi ko lang 1,000, hindi ko sinabing sigurado, hindi naman siguro out of the question ang 2,000 butil, total isang side pa lang ang nascan natin, hindi pa natin alam ng eksakto. Okay, let's call it a day. Tuwang-tuwa si Lance sa loob, napakaraming Iron 3 hearts, kaya niyang sanayin ang halos lahat ng kakilala niya sa mga likas na eksperto. 750. Senior, paano mo ilalabas itong itim na brilyante? Simple lang ito, gagawin ko. Senior, maaaring hindi mo alam na ang itim na brilyante na ito ay napakakapal, at sa maliit na piraso ng itim na brilyante na ito ay tinatayang tumitimbang ng hindi bababa sa 10,000 kilo.
Ano? Napakabigat. Nagulat si Lance. Nako, kaya tinanong ko kung paano ito dapat isakatuparan. 10,000 kilo. Ito ay siksik at napakahirap, ito ay isang top grade na material para sa paggawa ng mga sandata. Bumulong si Lance sa loob, marahil, ang mismong itim na brilyante na ito ay isang kayamanan, mahusay para sa pagpapanday ng mga espada. Kaya lang, ito ay masyadong mabigat, at ang mga ordinaryong tao ay hindi gagamitin ang material na ito upang lumikha ng mga armas. Yumuko si Lance at pilit na hinugot ang itim na brilyante na selyad na puntod, ngunit sa kasamaang palad, ito ay napakahirap, sinubukan ni Lance ng ilang beses nang hindi nagtagumpay. Senyor, hukayin muna natin ito, mas mabuting ihatid. Sige. Inabot ng kalahating oras ang mga miyembro ng exploration team para mahukay ang Black Diamond Tomb. Phew! Huminga ng malalim si Lance. 10,000 pounds, at hindi ko alam kung kakayanin ko. Yayaya. Hinawakan ni Lance ang itim na brilyante sa magkabilang gilid gamit ang dalawang kamay, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang lakas para umangat. Sa wakas, kinuha ni Lance ang Black Diamond. Wow! Ang grupo ng mga tao mula sa exploration team ay bumulalas ng walang katulad, ang napakabigat na itim na brilyante ay talagang hawak ni Lance. Hawak-hawak ni Lance ang itim na brilyante ng mag-isa at umakyat ng hakbang-hakbang. Senyor, halika na. Pagod na pagod si Lance kaya babagsak na siya, pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay kayang magbuhat ng 10,000 pounds, at ang grupong iyon ng exploration team ay hinangaan hanggang mamatay. Hu! 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 Huminga ng malalim si Lance, hakbang-hakbang, at sa wakas ay dahan-daang pumunta sa lupa. Talagang napakabigat nito noong una, ngunit unti-unting naging komportable sa paglaon, kaya hindi ito kasing hirap noong una, kahit na napakabigat pa rin nito. Biglang naisip ni Lance, kung gagawin kong mabigat na espada ang itim na brilyante na ito, at pagkatapos ay gagamitin ko ang mabigat na espada para gawin ang kombinasyon ng espada, gaano ito kalakas. Nabaliw si Lance sa ideyang ito. 10,000 libra ng mabibigat na espada, kung hindi ito nakatagpo ng napakahusay na material tulad ng itim na brilyante, natatakot ako na walang paraan sa mundo na magkaroon ng ganoon kabigat na espada, isang mabigat na espada. Haha, talagang gagawa ako ng aking mabigat na espada, marahil ang itim na brilyante na ito ay higit na mahalaga sa akin kaysa sa puso ng punong bakal na nakatatak sa loob, 10,000 pounds ng espada, hehe. Medyo nasasabik si Lance sa pag-iisip pa lamang tungkol dito, inaasahan ang araw na ipanganganak ang mabigat na taybak na ito. Nahihirapang hinawakan ni Lance ang itim na brilyante habang siya ay nagpapantasya, sa wakas ay nakarating sa lupa. Bang! Mabigat na inilapag ni Lance ang itim na brilyante sa lupa, ang kanyang buong katawan ay pagod na hanggang sa punto ng pagkawasak. Sa nakaraan, kung talagang nilikha niya ang mabigat na espadang ito, kakailanganin niya ng mahabang panahon upang pagsasanay. Congratulations Senyor, you have finally got what you want, we have lasted more than half a year and also finished this mission. Nagpalakpakan ang mga tao mula sa exploration team bilang pagdiriwang. Sinabi ni Lance, mga kaibigan ko, salamat sa pagkumpleto ng misyon para sa akin, pagkatapos ay oras na para igalang ang ipinangako ko sa iyo sa simula. Tinawag ni Lance si Leslie, na lumapit at naglabas ng isang stack ng mga bank card mula sa kanyang katawan. Itong stack ng mga bank card, bawat isa ay may $100,000,000 na mga deposito, at lahat ng 6 na zero sa password, ngayon ay isa para sa bawat isa sa inyo, at syempre, ang mga tenyente na iyon, 2 para sa bawat isa sa inyo, halika at kolektahin sila. Isa-isa, simula sa ganitong paraan. Salamat! Tuwang-tuwang tinanggap ng mga tao mula sa exploration team ang mga bank card na ibinigay sa kanila ni Lance. Sige, tapos na ang misyon mo, pwede ka nang umalis anytime. Senyor, kailangan pa ba nating tumulong sa pagsasakatuparan nito? Naku, salamat, hindi, salamat, ako na mismo ang mag-uutos ng Black Diamond, ako na ang bahala sa iba. Inayos ng exploration team ang kanilang mga gamit at masayang sumakay sa ilang helicopter at umalis.
Nais ni Lance na gamitin ang mga helicopter para sa transportasyon, ngunit sa pag-iisip, mas gugustuhin niyang dalhin ito sa kanyang sarili, dahil gusto pa rin niyang magpanday ng isang mabigat na espada, at sa malaot madali ay kailangan niyang magdala ng isang bagay na napakabigat, kaya maaaring pati na rin simulan ang ehersisyo ngayon. Pilit na nilabanan ni Lance ang itim na brilyante sa kanyang balikat, ang lagusan sa ilalim ng lupa ay maikli lang ngayon, kaya lamang niya ito nahawakan, ngayon ay mas madaling lumaban sa kanyang balikat. Bakit hindi mo hayaang ihatid ito ng helicopter? Tanong ni Leslie. I want to use this black diamond to create a heavy sword, so sooner or later I'll have to travel with such heavy sword on my shoulders, I can't use consignment every time I go out, right? Baliw ka, hindi mo ba narinig ang sinabi ng mga eksperto na ang itim na brilyante na ito ay may timbang na higit sa 10,000 kilo, paano ka makakagamit ng ganoon kabigat na espada kung hindi mo ito kayang buhatin? Malamang napapatayin ka noon. Itinaas mo pa. Hahaha, tama ka, pero naisip mo na ba, kung minsang iangat ko ito, subukan mong isipin, sino ang makakapidyaw sa akin? 10,000 pounds smashdown? An ordinary person, just smashed him into a meat pie. Kung gayon kailangan mong magkaroon ng ganoong kalaking lakas. Simula nang makabuhat ako ng 10,000 libra pataas mula sa lupa, sapat na para ipakita na may lakas ako, hindi ako magsisinungaling sayo, kahit na medyo gwapo ako, I've always been a power fierce man, okay? Alam mo, hehehehe. Ang hindi maliwanag na mga mata ni Lance ay commendat kay Leslie. Nasty. Namula si Leslie at pinandilatan si Lance. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Lance, may malakas na momentum na paparating. Doon. Gayunpaman, hindi pa ito nakikita ni Leslie. Ang mga pandaman ni Lance ay napakasensitibo. Mukhang hindi naman kailangan ang mga alalahanin ko, gaya ng inaasahan, gumawa kami ng ganoong kalaking kaguluhan, tiyak na naalerto namin ang ilang tao, nahuhuli ng mantis ang mga dilaw na maya sa likod. Galit na galit ang puso ni Lance, at hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga ito. Mga bisita ay. Pagkalipas ng ilang segundo, lumipad ang isang grupo ng mga tao mula sa malayo, oo, isang grupo ng mga tao, at kapag binilang mo sila, mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Oh my God, paano kaya ang daming tao? Laking gulat ni Leslie. Kung hindi ako nagkakamali, ang dilaw na ibon sa likod sa pagkakataong ito ay dapat na may malaking pinanggalingan, at para makapagpadala ng napakaraming tao, ito ay alinman sa matataas na opisyal ng Lunaris Kingdom o ilang kapangyarihan ng angkan. Bilisan mo at tumakas. Hindi ako makatakas, ang itim na brilyante na ito ay napakabigat, mahirap para sa akin na dalhin ito, paano ako makakatakas, maliban kung ihulog ko ang bagay na ito, ngunit nagsumikap ako at gumugol ng maraming lakas at pera upang makuha ito. Paano ko ito ibibigay sa iba? Habang sinabi niya iyon, lumipad ang isang grupo ng mga tao, na pinamumunuan ng isang napakagandang bihis na nasa katanghaliang gulang na lalaki, na ang kaharian ay ang gitnang yugto ng Unity Realm, sa paligid ng ikalawang antas ng gitnang yugto. Sa ngayon, si Lance ay hindi pa nakakapasok sa Unity Realm, kalahating talampakan na lang ang nakapasok, ang kanyang pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban ay kayang makipaglaban sa unang bahagi ng ikatlong layer ng Unity Realm, at ang panalo o pagkatalo ay hindi matitiyak. Kaya nakaharap sa gitnang pangalawang layer na ito ng Unity Realm, masasabi ni Lance na wala siyang anumang pagtutol. 706 na po. Bukod dito, grupo pa rin ng mga tao ang dumating, at kabilang sa grupong ito ng mga tao, bukod sa pinuno na nasa gitna ng Unity Realm, may 5 iba pa na nasa unang yugto ng Unity Realm, mula sa ang paunang layer hanggang sa tuktok, at ang iba ay pawang innate great perfection pati na rin ang innate perfection, na nagdaragdag ng hanggang daan-daang tao. Ang pinuno ng Mid-Unity Realm na iyon ay bumaantong hininga, ang kanyang tono ay napakapanghamak, at sinabing, salamat sa pagtulong mo sa akin sa paghukay ng kayamanan. Sinabi ni Lance, nahukay ko ito. Hahaha, Lance, diba, hinahangaan ko ang iyong lakas ng loob na sabihin iyon.
Ilang buwan na kitang pinagmamasdan, ito ang Glazed Kingdom, ito ay isang bagay mula sa Glazed Kingdom, hindi ka magiging walang muwang upang gustong bumalik sa North Empire. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, sino ka? Bakit mo alam ang tungkol dito? For the sake of your hard digging for me, I don't mind telling you my identity, I'm the Prince of the Glazed Kingdom, the Sovereign of the Glazed Kingdom, and my cousin. Kung bakit alam ko, hehe, walang hindi natatagong pader sa mundo, at syempre, kailangan kong pasalamatan ang subordinate na ito sa pag-uulat nito ng may karapat-dapat. Sinundan ni Lance ang tingin ng prinsipe na iyon at nakita ang isang kakilala, na kasalukuyang umiiwas sa tingin ni Lance. Ikaw pala. Galit na galit si Lance, ang taong iyon ay ang matandang nakasama ni Lance sa simula, na tinatawag na Yuan Ling, ang oyayi ni Lance ay tinuruan din niya, hindi inaasahan ni Lance na i-report niya ito. Little brother Lance, I'm sorry, ako ay taga Lunaris Kingdom kung tutuusin. Ngumuso si Lance, matandang kaibigan na si Yuan Ling, akala ko, magkaibigan na tayo ngayon, ngunit hindi ko inaasahan na ipagkakanulo mo ako para makahingi ng pabor sa Upper Prince, huwag mo akong kausapin tungkol sa mga tao mula sa Glazed Kingdom. Pinunit din ng matanda ang kanyang mukha at ngumuso, Lance, don't you dare play this game, kinukuha mo ba ako bilang kaibigan? Pumunta ka sa Savage Tribe para maghukay ng kayamanan, at kung talagang naisip mo ako, bilang isang kaibigan, dapat ay iniimbitahan mo ako, ngunit hindi mo ba? Ngunit sa kasamaang palad, ang iyong lakas ay tumaas, at ako ngayon ay mahina tulad ng isang langgam sa harap mo, at ako ay walang posisyon na humingi ng pakikipagtulungan sa iyo, at maaari lamang kitang iulat sa prinsipe ng mga bantay. Huminga ng malalim si Lance. Tumawa ang prinsipe na iyon, Yuan Ling, tama ang ginawa mo. Iniulat mo ito ng may merito, mula ngayon, isa ka na sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ng prinsipeng ito, mula ngayon, pagsilbihan mong mabuti ang haring ito. Yes, Your Majesty. Tuwang-tuwang sabi ng matanda. Go! Ilayo ang aking mga kayamanan. Oo. Agad na lumapit ang matandang si Yuan Ling at lumapit kay Lance, nang hindi tumitingin sa kanya, at yumuko upang ilayo ito. Gayunpaman, ang mga linya ay hindi gumagalaw. Ano ang nangyayari? Your Highness, napakabigat ng bagay na ito, hindi ko maigalaw. Nagutos ang prinsipe at inutusan ang ilan pang tao na umakyat at ilipat ito ng sama-sama. Sa huli, 7 o 8 tao ang sabay-sabay na gumalaw nito, na kung paano natanggal ang itim na brilyante. Go! Bati ng prinsipe na iyon at inilayo ang itim na brilyante. Hindi ito pinigilan ni Lance. Sa ganitong sitwasyon, kung pipigilan pa rin niya ito, makakatalo na siya sa sarili, hindi siya kalaban sa isang prinsipe lang na iyon, not to mention the hundreds of people here. Napabuntong hininga si Leslie, kalimutan mo na ito, mas mabuti na kaysa sa walang buhay, kung maglakas loob kang pigilan silang lumayo, tiyak na mamamatay tayong dalawa dito ngayon. 6 na buwan ng pagsusumikap, at bilang resulta, ito ay mura. Napatapak ni Lance ang kanyang paa sa galit. Ano ang magagawa natin? Ang buhay ay hindi kasing ganda ng nararapat, ang pamumuhay ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay, ang brilyante na ito ay napakahirap, hindi ito madaling buksan kung sila ay lilipat. Lance ay tumingin sa malayong kalangitan, isang grupo ng mga tao na unti-unting naglaho, habang iniisip niya ito, lalo siyang nakaramdam ng pagkahilo, ngunit, wala siyang kapangyarihan. Sinabi ni Leslie, Terena, kalimutan ang tungkol sa bagay na ito, pumunta sa Martial Arts Academy, para sa bagay na ito, na antala ng kalahating taon. May biglang pumasok sa isip ni Lance. Anong nangyayari sa'yo? Silly. Medyo masama ang pakiramdam ko. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo, ito ang puntod ng ika-8 henerasyong Saint Ancestor ng Savage Clan, makatwirang sabihin na hindi ito dapat matalo ng ganoon kadali, ang ika-8 henerasyon ng Saint Ancestor ng Savage Clan, hindi tulad ng wala silang ginawa o hudwang it. Sabi ni Lance. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Leslie,
Bigla akong nagkaroon ng kutob na hindi dapat ganoon kadaling hukayin. Tara, pumunta tayo sa ilalim ng lupa at tingnan muli. Oh! Agad na pumasok muli sa ilalim ng lupa sina Lance at Leslie at dumating sa lugar kung saan hinukay ang itim na brilyante. Kinuha ni Lance ang isang asarol at nagpatuloy sa paghukay sa lugar kung saan niya hinukay ang itim na brilyante. Lance, ano ba talaga ang gusto mo pang hukayin? Nang hindi umimik, si Lance ay naghukay at nagpatuloy sa paghukay ng halos 3 metro sa lugar kung saan siya napunta, nang biglang dumampi ang asarol sa isang bagay na matigas, gawa sa bakal, at naputol. Agad na ginamit ni Lance ang kanyang kamay upang maghukay, at sa susunod na sandali, isang itim na bato ang iniharap sa kanyang mga mata. Ang itim na batong ito ay kapareho ng itim na brilyante kanina. Isa pang piraso ng itim na brilyante. Hindi naman, 2. Nagulat si Leslie. Tumawa si Lance, Malika, hindi 2, isa ito, ang itim na brilyante na hinukay lang, ang puso ng bakal na punos sa loob ay tiyak na peke, ito ang ginamit ng mga ganid na ninuno para lokohin ang iba, ang tunay na ika-8. Henerasyon ng ninuno ng santo. Hindi pwede. Hindi makapaniwala si Leslie, ang mga ninuno ng Savage Clan ay napakahusay din sa panloloko ng mga tao, kung ninakawan ang libingan, aalis ang magnanakaw na kasama ang peking tao, ngunit ang tunay ay mas malalim. Mabilis na hinukay ni Lance ang tunay na ika-8 henerasyong nicho ng Saint Ancestor, na eksaktong kapareho ng hitsura ng kanina, maliban na ito ay 2 beses na mas malaki kaysa sa kanina. Sa madaling salita, ang isang tunay na Saint Ancestor Stone na ito ay higit sa 2 beses na mas mabigat kaysa sa peking ngayon, na tumitimbang ng higit sa 20,000 pounds. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pilit itong yakapin ni Lance, ngunit napakabigat nito, itong isang tunay, mga 2 metro ang haba, mas matangkad kaysa sa lalaking si Lance. Masyadong mabigat na humawak. Walang magawang sabi ni Lance. Ano ngayon? Palamigin mo, yakapin mo kahit hindi mo kaya, kaladkarin mo sa lupa, at umalis ka dito sa lalong madaling panahon. Kung gayon, tutulong ako. Hindi, ikaw ay isang babae, maaari kang magkaroon ng ilang daang pounds ng lakas, 20,000 pounds dito, huwag mo nang isipin ang tungkol dito. Si Lance ay kinaladkad ng husto, umabot ng 1 oras, sa wakas, kinaladkad ni Lance ang 20,000 kilo, mula 10 metro. Inabot ako ng 1 oras para kaladkarin ito palabas ng 10 metro, oh my God. Babagsak na si Lance, sobrang bigat, kahit hilahin ito sa lupa ay hindi magagalaw, ako. Sa takot na kailangan kong umarkila ng malaking truck para ihatid ito, ngunit ito ay isang ligaw na bulubundukin, anong malaking truck ang maaaring pumasok? Sa sandaling iyon, lumapit ang pinuno ng Savage Clan at sinabing, Senyor, hindi mo ito mahatak. Ngumuso si Lance, kung gayon, sisirain ko ito. Senyor, bakit ang tigas ng ulo mo? Oh